So yun po mga ka-Dabbercats, mga biyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So baka naninibago kayo sa sa background natin so yun, katulad ng nangyari, wala tayong vlog kahapon. Tingnan nyo, pinipigilan ko lang yung pag-ubo ko. Pag-ubo. Wala tayong vlog kahapon, bali isa lang. Kahapon ko pa na nga, yung nakaraan ko pang stock na video yun Kaya pasensya na ako kayo mga Dabbercats So ngayon pag-usapan po natin tong nangyayaring kadramahan sa It's Showtime. Pag-usapan po natin tong isang ba't kaya lagi ganun? Diba dati sinabihan ng vlogger ng It's Showtime na bakit daw puro kadramahan ng Tito Vic and Joey? So ngayon ibabalik ko lang naman yun. Bakit puro kadramahan ngayon ng It's Showtime? So syempre bago natin simulan to mga Dabbercats, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ngayon kasi ito yung viral ngayon, itong mga alam nyo yun, yung magpasikat ng It's Showtime. Na imbis na mag-entertain ng mga tao or mag-entertain ng mga manonood, nangyayari po ay puro po kadramahan, puro pa victim, puro pa away-pik. Puro pa away-pik po ang nangyayari. Tapos eto nga, dito kasi inamin na nila Vice Ganda at Ayon Perez na di umano ay nasasaktan sila sa mga pangbabash sa kanila. Ay nako. So eto mo, may video tayo dito mga Dabbercats. Panoorin natin bago tayo magbigay ng kuminto. Ramdam ang pagdadalamhati ni Ayon Perez. Tila isang napakalaking bangungot ngayon ang tinatamasa ng host na si Ayon Perez. Ramdam ng netizens ang pighating nararamdaman ngayon dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa kanilang buhay. Sana all ramdam. Kahapon na natapos ang magpasikat week ng It's Showtime hosts. At ang huli na nag-perform ay sina Ayon Perez, Kim Chiu at Jong. Doon ibinahagi ni Ayon ang araw-araw na pambubuli online na nararanasan niya. Umiiyak na pahayag ni Vice tungkol sa online bullying na nararanasan ni Ayon. Araw-araw kasama ko yan. Alam ko kung gaano siya sinasaktan ng social media. Everyday he's being judged. Kung ano siya, saan siya galing, paano siya magsalita, ano na ang nakikita sa kanya, yung klase ng relasyon na meron siya. Wait. Una siguro, bago kayo pumasok sa pagiging showbiz or celebrity, alam nyo na yung kakahinatnan nyo. Walang walang artista na walang basher Baka hindi nyo naaalala yan. Oo. Ngayon, kung nababash yan si Ayon, ano naman yung kay Ma'am Lala Soto? Tsaka akala ko ba ang tapang nyo nung nakaraan Tapos ngayon iyak-iyak kayo sa bashing. Akala, asan na yung sinasabi nyo na napakaraming nagmamahal sa inyo? Kasi ito bilang isang artista, alam mo na yan bago ka palang pumasok sa showbiz, alam mo na yan na magkakaroon ka ng yung mga taong hindi gusto sa'yo. Katulad ko, hindi ko gusto yung ginawa nila ni Ayon Perez, yung kababuyan na ginawa nila dun sa It's Showtime. Hindi ko gusto yun. Pero yung personal na buhay ni Vice Ganda at ni Ayon Perez, labas na ako dyan. Yung ayaw ko sa kanila, yung ginawa nga nila, tsaka yung ginagawa nilang paaway-pik at pa-victim. Isipin nyo maigi mga Dabbercats, kung sila nasasaktan sila sa mga pangbabash sa kanila, paano pa yung ginawa ng mga supporters ng dalawang to ng It's Showtime kay Ma'am Lala Soto? Partida babae yun. Si Ayon Perez, lalaki yan. Si Vice Ganda, lalaki yan. Mas matibay yung niyan. Si Vice Ganda, simulat sa pool, alam niya na na humaharap na sa sandamakmak na pangbabatikos or pangbabash yan.
Kaya sanay na yan. No, si Ayon, sige, sabihin na natin na medyo mahina pa siya sa pagdating sa ganyan. Pero isipin nyo, kung kayo nasasaktan sa pangbabash sa inyo ng mga tao, bakit yung kay Ma'am Lala Soto? Ano ba yung ginagawa ng mga supporters nyo? Hindi nyo ba naisip yun? O ngayon, bumalik sa inyo, no? Ngayon, nararamdaman nyo na. Ika nga nila, ang bilis ng karma. High-tech. Isipin nyo maigi si Ma'am Lala Soto is babae. Ikaw ba naman sabihan ng death rape tsaka death threat, diba? Sa tingin nyo matutuwa si Ma'am Lala Soto. Kayo araw-araw kayo lumalabas sa TV or napapanood, hindi pala lumalabas. So, napapanood kayo. Si Ma'am Lala Soto, simula lang nung pinatawag ang It's Showtime, doon lang na tinatawag na na-expose, no, yung kanyang beauty. Yung kanyang si mismong si Ma'am Lala Soto. At doon nga, 'di ba? Sandamakmak yung pambabash na natatanggap niya. Ultimong anak, ultimong asawa, kapatid, dinadamay, tatay, nanay. Kung kayo, nasasaktan kayo dahil sa sinasabi nyo about sa pagsasalita ni Ayon, about sa relasyon nyo, about sa yung nangyayaring parang pumatol ka lang dahil mayaman si Vice, isipin nyo yung ginagawa ng mga supporters nyo kay Ma'am Lala Soto, mas matindi yun. Babae yun, babae. Tapos ang binabash doon, nanay tatay niya. Isipin nyo na, nanay tatay. Sabi ko nga sa inyo, ako, i-bash nyo na ako, wala akong pakialam. Hindi ako talaga yung pinakawalang pakialamatang vlogger dito sa buong mundo. Hindi pong kahit i-bash nyo ako ng i-bash, basta wag nyo lang idama yung magulang ko, mga pamilya ko. Okay lang sa akin yun, walang problema. Pero yung alam mo yung tipong yung ako lang binabash nyo, katulad nung kay Ayon Perez, siya lang yung binabash dyan eh. Diba? Oo. Tapos iyak-iyak kayo. Anak ng tipaklong naman. Akala ko ba tigasin yan si Ayon? Akala ko ba wala kayong pake sa mga nambabasa inyo, tapos ngayon iyak-iyak kayo. Kung nasasaktan pala kayo sa pangbabash ng mga tao sa inyo, mas dihamak naman yung ginawa ng mga fans nyo kay Ma'am Lala Soto. Anak ng teteng babae pa yun Biri mo, death threat, tapos rape rep. Kung sasabihin, gustong gasain si Ma'am Lala Soto. Biri mo yun, yung tipong may mga comment pa nga doon na papasukin kita dyan sa bahay mo para ano ka. Oo. So tingin nyo hindi masakit yun? Hindi yun? Kung si Ma'am Lala Soto, sige sabihin na natin na sa kanya parang wala lang. Pero kung iahambing mo yung pangbabash kay Ayon Perez at kay Ma'am Lala Soto, mas matindi yung kay Ma'am Lala Soto. Mas dihamak na brutal yun at masakit yun. Biri mo, anak mo, kapatid mo, nanay, tatay mo, idadamay. Samantalang kayo mismong sarili nyo lang yung binabash. Mismong yung pagpatol lang ni Ayon Perez kay Vice Ganda, yun yung pinakamasakit na parang ngayon yung part na pinakamasakit na natatanggap ni Ayon Perez. Pero eto, kung talagang mahal ka ni Ayon Perez, hindi dapat siya masaktan sa ganun. Anak ng teteng, mahal mo eh. Hindi tawanan nyo lang. Diba mga kadabar ka, isipin nyo mabuti yung ginawa ng mga It's Showtime followers kay Ma'am Lala Soto. Ano yun, nakakatawa ba yun? Masakit yun sa bilang isang babae. Oo, alam naman natin na mga medyo maramdamin yan, medyo marupok yung damdamin ng mga yan. Diba? Kesa naman kung ihahambing nyo dyan, kung itutulad nyo dyan kay Vice Ganda at Ayon Perez na parehas na lalaki yan, diba? Na parehas na lalaki yan, tapos ibaba, si Vice Ganda, sanay na yan eh. Sanay ka nga manlait, tapos hindi ka sanay i-bash. O sige, sabihin na natin dun kay Ayon Perez. Si Ayon Perez, bago pumasok yan si showbiz, alam niya na yung kakahinatnan niya. At bago naging kayo or naging magjowa si Vice Ganda at Ayon Perez,
alam na nila, ang kakahinatnan nila, alam naman nila dito sa Pilipinas eh. Ano to, punong-puno ng mga mapanghusgang tao. Tapos ngayon, iyak-iyak kayo dyan sa programa nyo na kayo nasasaktan kayo sa mga sinasabi sa inyo ng tao. Pero hindi nyo naisip yung sinasabi ng mga supporters nyo kay Ma'am Lala Soto. Diba? Okay, tuloy natin. High blood na ako eh. Charot lang, charot. Araw-araw, lumalaban yan. Araw-araw nasasaktan. Kaya basta hindi ninyo alam kung anong epekto nito kay Ayon at sa akin. At sa mga nararanasan daw na ito ni Ayon, isa ang kanyang ate sa mga pinakakakampi niya. Ngunit pumanaw na ito dahil sa stage 4 cancer. Emosyonal na mensahe ni Ayon sa pagkawala ng kanyang ate at sa ate ko na hindi na namin kapiling. Gusto ko lang sabihin sa iyo na maraming salamat sa tulong, sa ipinaramdam mo, sa sakripisyo mo na hindi ko na nasuklian. Namimiss na kita. Yan pa yung isang yan pa yung isang masakit diyan. Totoo lang. Ito yung isa sa mga pinakamasakit diyan. Na para makakuha ka ng simpatya ng ibang tao ay gagamitin mo yung mahal mo sa buhay na pumanaw na. Naisipin nyo mabuti mga Dabarkads, no? Patay na yung ate ni Ayon Perez. Ang daming pagkakataon na pwede niyang i-mention yung mga yung na yun, yung tawag na yun, yung mga pagpapasalamat niya sa ate niya. Pero bakit ichinempo ng magpasikat at ngayon na umuusbong yung issue sa kanila? Minsan nahalata ako sa mga artista, no? Ang gagawin, mga asar, magpaparinig, tapos bandang huli, iiyak. Tapos gagamitin yung mga bata. No, gagamitin yung mga bata na kayo ganito, kayo ganyan. Tapos pangalawa, ito yung mga patay na, pilit na alam niyo yung pilit na yung ipinapasok para makakuha sila ng simpatya sa mga tao. Syempre, kapag ang artista umiyak yan sa harap ng camera, panalo. Oo, pang Oscar, panalo ng Oscar Award yan. Oo. Hindi ko naman ilalahat yung mga artista dyan, no? Parang nakakapagduda lang kasi na, alam niyo yun, na sa dami-dami naman pwedeng yung kada magpasikat dedicated to abangan natin next year kung gagawin ulit to ni Ayon Perez. Inilalaan niya yung performance niya para sa atin yang namayapa. Pero hindi naman kasi para sa akin parang ang OA na kapag nagpe-perform ka tapos idadawit mo yung kamag-anak mo, yung mahal mo sa buhay na namayapa na, parang ang corny lang. Para sa akin, ang corny lang talaga. Lumalabas kasi dyan talaga na kumakakot ka lang ng simpatya. Buti sana kung yung pamilya mo hanggang ngayon hindi pa rin nagkakaroon ng hustisya sa pagkawala niya. Ganun. Parang pwede mo pa i-flex yun, pwede mong yun sa tawag dito sa performance mo na ito. Nilalaan ko to para sa ate ko na namayapa na hanggang ngayon sana makakuha tayo ng hustisya. Pwede yung ganun eh. Pero yung tipong wala naman, tapos wala lang. Oo, para sa akin paano yung bagay, gawain na talaga ng It's Showtime yun. Yung yung ginagawa nila, yung pa-victim. Tingnan mo, comment section, basahin nyo. Yan, kasalanan ni Lala Soto yan. Bakit binabas si Ayon Perez? Oo, tingnan nyo yun sa comment section ng bagay kung hindi naman kayo nanonood. Alam mo, nambabas kay Ayon Perez, alam nyo kung sino? Si Rendon. Si Rendon na isa rin na may jowa na kung makapagsalita, alam mo kung sino. Okay, speaking of Rendon, reactionan natin yung nangyari kay Rendon Labrador at Jano Gibbs at Michael V. Parang lumilindol ata. O baka lang yun, nadala lang ako. Okay, tuloy natin. Ate, mahal na mahal kita. Hanggang sa muli. I love you, ate.
Dahil nga sa pag-aalaga nito kay Ayon at sa iba pa nilang kapatid, hindi nagkaroon ng sariling pamilya ang ate ni Ayon. Dagdag niya pa, sa tuwing nakikita niya ako sa TV, araw-araw tumatawag yan. Proud na proud ako sa kapatid ko, si Noy, mabait na bata. Sa panahong ramdam ko na yung tao galit lahat sa akin, siya lang yung tao na naniniwala na hindi lingid sa akin. Kaya humingi rin ng tawad si Ayon sa kanyang ina na nasa studio. Anya, gusto ko lang sabihin sa'yo na pasensya na kung napagsusungitan kita minsan. Nakakasagot ako sa'yo. Siguro alam mo naman yung nangyari sa akin, di ba? Sasabayan pa ng pagkawala ni ate. Kaya sana, mapatawad mo ko. Unang nakatanggap si Ayon Perez ng samot-saring panghuhusga nang isa publiko nila ni Vice ang kanilang relasyon noong 2018. Dahil din sa kanila ni Vice, kaya nasuspindi ang It's Showtime ng 12 days. Dahil sa cake icing incident na kinasangkutan nila, kung saan inamin nila na isa sa pinakamatinding pagsubok na pinagdaanan nilang dalawa. Walang boses. Nakababa pala yung volume. Alam niyo ito, yung about to dun sa relasyon ni Vice Ganda at Ayon Perez. Hindi ako hadlang dun sa ganyan. Dahil alam ko sa sarili ko na pare-parehas naman na kahit parehas sila ng kasarian ay may karapatan sila na magmahal, no? Kaya hindi ako against dun sa dun sa usapang bisexual or LGBT, no? Hindi ako ni minsan hindi ko yan sila alam mo yung kinutya, no? Hindi ko sila sinabihan katulad ng ibang mga basher diyan na basher nila Vice Ganda, no? Yan hindi yan baka sabihin niyo dabarkads yan, hindi yan naming gawain, ha. Basher talaga nila yan. Baka supporter ni Rendon. Kaya ako minsan hindi ako kasi halos mga tropa ko rin, may mga ganyan, babae, anong tag doon, tomboy yan. So, nag-live-in sila, yung iba nga nagpakasal pa sa ibang bansa eh. Tapos sa lalaki naman, ganun din, may mga tropa ko, best friend ko, yan, si Ferdy, shoutout sa Ferdy. So, hindi ako against dyan, mapatungkol sa LGBT. Ayoko lang talaga yung alam yun, yung pinakaginawa nila, no, yung pagmumura. Tapos yung mga, alam mo yun, sila na yung nagkamali, sila pa yung may ganang magparinig. Tapos kapag sila yung nabash, sila yung magpaiiyak-iyak. Ay yung pinakamasakit niya si Showtime eh. No, tignan niya ito pansinin niyo si Henyo Master, si Joey De Leon. Kahit na may patama si Joey De Leon, kahit niyo umiyak yun. Kasi Showtime parang sunod-sunod na eh. Ay, parang OA na yung kada may perform yung iyak. Tapos paparinig. Tapos bandang uli, iiyak. No, bagay, baka malay nyo, ginawa nila yun para di ba champion sila, no? Sila Ayon Perez. Malay nyo, ginawa lang nila yun para manalo si Ayon. Pero hindi ko naman kasi pinanood yung perform nila, tsaka wala mo na akong panahon. Ang inaano ko dito yung parang kada may palabas ang Showtime, iyakan. No, parang mo yun, bagay gusto naman talaga nilang pababain sa pwesto si Ma'am Lala Soto eh. Kaso kahit yung sinasabi nga ng ibang vlogger diyan ng Showtime na sobrang lakas ni Vice Ganda, kung malakas yan, di sana napababaan niya si Ma'am Lala Soto. Pero ito, speaking of Ma'am Lala Soto, para sa akin, parang mas matibay pa pala si Ma'am Lala Soto kaysa dito sa dalawang to. Partida, babae pa yun, At ayun, mabalik tayo doon kay Henyo Master. Pansinin nyo, si Henyo Master kapag may patama sa TPINC, may pasaring, alam niyo yun, may mga yung tinatawag na cryptic post or cryptic cryptic post. Tingnan nyo minsan hindi naging iyak-iyak yung parang
Papawa ipik. Dito kasi sa mundo sa Pilipinas, kapag dito, pag ikaw ay iyakin, alam mo yun, yung mga artista na parang kawawang kawawa, ayun yung kadalasan ng mga kinakampihan sa totoo lang. Ayun yung mga kadalasan na kinakampihan, ayun yung mga kadalasan na tawag dito na parang, uy, kawawa naman sila, Vice Ganda. Damayan natin. Grabe si Ma'am Lala, si Lala Soto. Porket anak lang ni Tito Soto, ganyan na. Ang sama-sama na ugali. O diba, ganun yung mga nababasa nyo sa comment section. Pero kung iisipin nyo mabuti, kung kakalkulayin nyo sa utak nyo, sa isip nyo, kung may utak ba kayo? Oo, no? Kung iisipin nyo mabuti, ulitin ko tong sinabi ko, no? Ang pinaglalaban ng MTRCB is kapakanan ng mga kabataan. Ang pinaglalaban ng It's Showtime ay pera. Bakit? Ba't ko ba nasabing pera? Ulitin ko ulit. Kasi syempre, sa 12 days suspension nila, malaking pera na wala sa kanila. Pero hindi nangyari yon. Nasolusyonan yon. No? Nasolusyonan yon dahil pinalitan ng It's Your Lucky Day. So lahat ng staff andun pa rin. 'Di ba nung una yan ang issue? 'Di ba extra pa nga si Bong Revilla eh. Extra pa nga si Bong Revilla noon na sabi ni Bong Revilla, dapat daw wag masyadong personalin, isipin ang kapakanan ng iba. Pero kung isipin nyo, bakit kailangan isisi sa MTRCB yung pagka walang sahod ng mga staff? Isisi nyo yung Kalabais Ganda. At ano yan, cargo ng ABS-CBN yan. May pondo nga sila sa Super Bowl nila tapos sa mga staff wala. Gumagastos sila ng milyon sa ano yung Super Bowl ba tawag doon? Yung rampa-rampa na wala sa isip ko. Sumasahod nga sila, gumagastos nga silang milyon doon, lalo doon sa mga outfit yung mga setup nila doon. Tapos yung outfit sa artista yun, sorry. Yung concept ba ng yung concept ng mismong place, 'di ba? Yung mismong lugar. O magkano gastos dun sa mga yon? Tapos yung staff ng It's Showtime, umaabot ba ng 100 yan? Aabot ba ng 100 na piraso yung mga yan? Hindi gagastos ng milyon-milyon yan. Oo, kung doon nga may pang budget kayo tapos sa mga staff nyo wala. O sino ang doon, 'di ba? Isipin niyo mabuti 'yun. Saka ulitin ko, ang pinaglalaban ng MTRCB is kapakanan ng kabataan. Dahil sa mga pinaggagawa nila Vice Ganda na napapanood ng mga kabataan, sila na nga mismo nagsabi na millennials ang kanilang mga manunood. 'Di ba? Sa kanila na mismo nanggaling 'yun eh. So ibig sabihin mga kabataan. So kailangan bang ma-adapt ng kabataan yung mga salitang Angel, vibrator, pek short, ano pa ba? G-spot. Tapos yung namamakyo si Vice Ganda na naagip sa camera. Yun ba yung yung gusto nyong matutunan ng mga kabataan? Oo. Tapos ngayon, pag hindi inaksyonan ng MTRCB, ibabas nyo rin yung MTRCB, ba't hindi inaaksyonan yun? So saan pupunta? Saan lulugar ang MTRCB sa inyo? Diba? Alam nyo, sobrang hirap ng buhay ng MTRCB kung alam nyo lang. Biruin mo, sandamakmak na monitor na TV ang kakaharapin mo araw-araw. Replay hanggang sa kung masisecure na safe ba yung mga pinagsasabi niya sa buong araw na ginawa nyo dyan sa noon time show. Saka, ang masama pa dyan, kakapiranggot na nga lang yung sahod, ganun pa yung ginagawa nyo sa kanila. Oo, totoo yan. Magkano sahod ng mga yan? Wala pa nga atang 500 a day. Yung mga staff dyan, kala nyo ba, porket nasa MTV tuloy. MTRCB sila napakalalaki na ng mga sinasahod. Ay, nako po. Baka mas malaki pa sinasahod ng mga staff ng It's Showtime kaysa sa mga
staff ng MTRCB. So ito pa pala, nawala sa isip ko. Ito yung sinabi ni Tirso. Alam mo to si Tirso, kasamahan to dati ng lola ko eh. Kasamahan to dati na sa pelikula ng lola ko ni nanay. So makikita nyo dyan sa lahat ng ano dyan, yung mga friend ko dyan sa Facebook. Ayan, pinost nung ni Tito Oslik, no? So, pinost nila. So, sinare ko rin. Makikita nyo dyan, bungad dyan mismo. Ito, para baka sabihin nyo, nagsisinungaling tayo, ha? O, panoorin natin. Tanggalan lang natin ng sounds. Tanggalan lang natin ng sounds kasi baka may copyright. Oh. Ano ba to? Wait lang, ha? Wait lang, guys, ha? Tingnan natin kung malakihan. Yun, malalakihan. Okay. Ito, panoorin nyo. Ito, lola ko to, ha? Oh, tingnan nyo si Tirso dyan. Oh, yan. Yung nag-shooting sila. Ito, di ko kilala yung sino yung artista na yan eh. Oh, ayan si Tirso, oh. Oh, si Tirso. Maraming mga artista dyan. Nandyan din ako. Oh, ayan. Lola ko yan. Mga sinasabi nyo, nagsisinungaling ako. Si nanay, yan. Ito. Si nanay. Ayan, si Rex Cortez. Ayan, si Tirso. Pangalawang picture. Ayan, si Tito Jesse. Oh, tapos di ba? Ayun sinasabi ko sa inyo. No, so dito, punta tayo dito, no? Tropa ng lola ko to si Tirso eh. Kaya alam ko yung mga ano nito eh. Alam ko yung mga karakas nito eh. Okay. Hangarin natin. Ay, wala palang volume. Okay. Kapag paliwanag ba ito, no? Ang hirap magpaliwanag kasi ngayon kahit mga bagay na hindi ko na dapat ipinapaliwanag ko lang pa rin. Kaya nga, paiiklihin ko na yung problema mo. Madaming bawal. Para sa komedyante, maraming bawal ngayon. Yun ang problema. Kanya napakahirap magpatawa kahit na marami kang material. Laging may magbabawal ng tungkol sa material na ginagamit mo. Kanya, ang ganda sana ng idea, karamihan sa inyo, di ba? Ang dami, ang ganda ng idea mo. Pag bibitawan mo na biglang, teka, baka may masabing baka maano na naman ako, gaya na sinabi ni Bok, baka mabash na naman tayo o baka lumabas na masama yung gusto lang nating magpaligaya, makakasama pa pala tayo. Kanya sabi ko, ang hirap ipaliwanag, pero sabihin mo na lang talaga yun, maraming bawal ngayon. Maraming bawal. Ang daming pinaniniwalaan kasi ng mga tao. Kaya minsan hindi mo na malaman, ano ba yung pwede, ano ba yung hindi. Kasi kahit anong gawin mo, minsan nga kahit wala ka nang ginawa, mali pa din. Wow! Kahit wala ka nang ginawa, mali pa din. Wala ka naman palang ginawa eh. Paano magkakamali yun? Tsaka ito lang ko rito, reaction ko rito kay Sir Tirso Cruz III. Palakpakan muna. Si Sir Tirso, ayan. Si Sir Tirso ay alam naman natin to na action star to, di ba? Alam naman natin yan na action star yan. So paano siya nakapagbigay ng isang komento na hindi naman siya komedyante? At paano niya nasabi na kapag may gusto kang sabihin, ang ganda-ganda na sana nasa isip mo, kaso hindi mo maituloy dahil baka may mali. Bakit ito tanong ko sa iyo, Sir Tirso. Bakit kapag nagpe-perform ba sila nabubulol ako? Bakit kapag wala ba sa noon-time show sila Vice Ganda at sa ibang lugar sila nagpapatawa? Nasisilip ba ng MTRCB? Di ba hindi naman? Di ba malaya sila dun? Kahit magmura, mamakyo, ano pa gagawin nila dun? Kaya sila nasisilip dahil nasa telebisyon sila. Tuturingan na may edad na to si Sir Tirso eh. Tsaka ka naging paurong. Paurong yung isip mo. Alam nyo, yung banat niya rito, hindi to general opinion, tandaan nyo yan. Hindi yan. Ano ko, tanga? Hindi yan. Baka sabihin yan general opinion naman yan. Pangkalahatan. Hindi general opinion. Walang ganyan.
Patama talaga yan kay sa MTRCB, lalo na kay Ma'am Lala Soto. Oh, 'di ba? Tsaka paano mo masasabi action star ka? Naging komedyante ka ba? Para makapagbigay ka ng ganung idea or ganung salita sa mga tao? Ay, naku po. Minsan, no? Alam niyo dito sa Pilipinas, minsan, mas deserve ng iba yung... Ay, hirap kasi magsalita. Baka sabihin nila, ganyan naman kayo. Kasi TVJ vlogger kayo. Kasi isipin nyo mabuti mga Kadabarkads. Bilang isang action star ka, tapos magbibigay ka ng komento mapatungkol sa mga komedyante. Tapos alam mo naman, andun ka sa Senado ha, ito pa malupit dyan. Oh, andito yung picture. Oh. Sabihin nyo hindi totoo eh. Hindi yung picture. Oh. Andito yung, yan oh. Malakihan natin oh. Andiyan ka sa Senado nung tinatalakay yung mapatungkol sa pagsuspindi ng It's Showtime. Diba? Andiyan ka. Bakit parang hindi mo ata alam? Bakit parang wala ka atang alam? Sir Tirso. Bakit Triso ako ng Triso? Yan magkasama sila ni Ma'am Lala Soto sa sa harapan ng yung mapatungkol dun sa lubid joke tsaka 12-day suspension ng It's Showtime. Bakit parang wala siyang alam, no? O baka sadyang nagtatanga-tangahan ka lang? So yan mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Ano masasabi niyo sa mga natalakay natin na issue ngayon, sa mga viral issue ngayon na naganap dito sa Pilipinas? Comment nyo lang po dyan, walang bayad dyan. Kung gusto nyo magbayad, rekta na kayo sa Gcash ko. 09619249686968. So yan, maraming salamat po mga Dabarkads. Maraming salamat sa patuloy na suporta nyo sa YouTube channel. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi, and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan